Hello everyone, this is JC of Alpha Adventure. So Sir Jerome de la Cruz Ramales, alam ko matagal mo nang ni-request sa akin ito nung pang May. Tinatanong mo sa akin kung ano yung mga dapat na ihanda, mga precautionary measures na dapat na malaman o gawin kapag tag-ulan. When it comes to raising Rhode Island Red chickens or any heritage chicken for that matter. No? Applicable din naman ang mga isasagot ko dito sa video na to sa pag-aalaga ng Black Australorp, Barred Plymouth Rock, or any heritage chicken. Okay? So, si Sir Jerome de la Cruz Ramales ay isa sa mga customers ni Alpha Adventure na bumili ng Rhode Island Red a few months ago here in Tarlac. No? So, may tatlong major na kailangang i-prepare lalo na kapag magtatag-ulan, no? Kapag mag-aalaga tayo ng Rhode Island Red. Una dyan ay yung pabahay, yung housing. Pangalawa is yung feeding program natin. So the first one is the housing program, the second one is the feeding program, and the third one is yung ating biosecurity or yung vaccination program natin, no? So tatlo. Sa housing, no? Sa housing hindi naman kailangan ng metal or gawa sa metal or mamahaling materyales ang pabahay ng ating mga Rhode Island Red. Ang mahalaga lang naman ay may silungan sila kapag umuulan. And in our case, mas gusto ko yung nasa elevated na chicken house sila kaysa doon sa naka-ranging sila or naka-free range sila or naka-apak sila sa lupa. Pwedeng semi-elevated, no? Kalahati nakaka-apak sila sa lupa para meron silang chance na makapag-dust bathing, and then kalahati ay elevated lalo na kapag kumakain sila, no? Para kapag dumudumi sila, hindi nila naaapakan ang kanilang dumi. Yung manner of yung kasing pag naaapakan nila ang kanilang dumi, isa yon sa mga ways kung paano natatransfer ang sakit ng mga manok, no? Kaya hanggat maaari, mas gusto ko yung elevated ang kanilang bahay, no? Sa Alpha Adventure, semi-elevated ang pabahay ng mga manok namin, no? Kalahati nakakaapak sila sa lupa, kalahati ay elevated siya. So yung flooring nila ay slatted plastic matting, no? Isa sa mga napansin ko rin kasi yan, kasi nasubukan ko na lahat yan yung naka-ranging sila, 100% na nakaapak sa lupa sila all the time versus yung 100% ay panay nasa elevated house lang sila. And then yung semi-elevated nga, nasubukan ko na lahat yan. I've noticed mas kakaunti ang mortality kapag nasa elevated or semi-elevated house ang mga manok kumpara doon sa nasa ranging area lang sila, no? For some obvious reasons, no? Kasi kapag nasa ranging area sila, malaya silang makalabas doon sa area na kung saan hindi nasakop ng bubungan. Ano bang problema doon? Kasi kapag dumaan ang mga migratory birds or any bird for that matter, pag dumumi yung ibon na yon, wala nang bubungan na sasalo doon sa dumi niya. Unlike kung hindi nakakalabas sa mga manok mo, panay lang sila doon sa area na kung saan sakop ng bubungan. O kahit anong ibon pa ang dumaan dyan, pag dumi ng ibon na yon, tatama sa bubungan, hindi doon sa lupa kung saan pwede nilang makaykay or makahig ng mga manok, no? So, yun ang isa sa mga one big observations ko na difference kapag ang mga manok ay nasa ranging area versus yung nasa covered house lang sila. And it doesn't have to be a ventilated tunnel house naman, no? Hindi naman kailangan ganun kasi backyard ang setting natin, no? Ano pa ba? Sa pabahay, that's basically it, ano? So susundin nyo dapat yung east-west orientation.
para kapag suminag ang araw sa silangan, kalahati lang ang naiinitan sa kulungan. Pwedeng pumunta doon sa bandang western part ng kulungan ang mga manok na naiinitan doon sa bandang eastern part. Ngayon, kapag tanghaling tapat o hindi mainit yung buong bahay, syempre nasa tapat yung yung araw, malilim ang buong bahay nila. Pag palubog na ang araw, yung bandang western part naman ang naiinitan, yung eastern part naman ang malilim. So, pwede lumipat naman dun sa eastern part ang mga manok. And that's the common-sensical reason kung bakit east-west orientation ang pabahay ng mga manok. No? Tapos, yung lapad niya, no? Yung lapad niya, dapat pahaba palagi ang pabahay. Yung width niya, yung lapad, ang pinakamahabang pwede nating iset doon ay up to 10 meters. Huwag nang lalampas sa 10 meters. No? Dapat pahaba nga yan, no? Dapat hindi siya pwedeng kwadrado, lalo na huwag naman yung gawing star or hectagon or hexagon or whatever, no? Rectangular, pahaba. Pagkatapos, yung bubungan niya, no? Yung style ng bubungan niya, yung sa amin, paganyan siya, no? I don't know yung technical term para sa ganyang klase ng bubungan. Meron din kaming ganyan na bubungan, tapos meron pa siyang maliit na triangle sa taas, parang ganyan. Okay? Pero most of our structures, pag ganyan ang bubungan nila. Para yung circulation. Tapos yung eaves, yung pinakamababang part ng bubungan, ng yero, kailangan ang distansya nandun sa lupa, hindi bababa sa 5 feet. No? At least 5 feet ang distansya niya doon sa lupa, yung pinakamababang parte ng bubungan natin. No? Lahat ng mga sinabi kong yun tungkol sa distansya ay may kinalaman sa air circulation para properly or well ventilated ang ating mga manok. Yung isa naming ventilated elevated house, nasa 6 feet ang distansya niya, no? Hindi ako nauuntog doon, no? Nasa 6 feet yung distansya niya. I would recommend na kapag nagtatayo kayo ng mga elevated houses, mapabahay ng kambing o manok, ipantay, make sure i-consider nyo yung taas ng lupa dun sa kalsada, sa daan. Kasi kapag mas mataas ang kalsada kaysa dun sa loob ng structure ninyo, magiging tambakan ng tubig kapag maulan ang loob ng farm ninyo. So, i-consider nyo rin yun kasi kapag dumating yung time na kailangan na ninyong magtambak, baka naman noong hindi pa natambakan, 6 feet nga ang distansya nung silong doon sa lupa, nung nagtambak kayo, kung kumain siya ng 2 feet. So, mangyayari nun, 4 feet na lang ang elevation niya. No? So, i-consider nyo mga maliliit na bagay na yan, pero importante. So that's it for the pabahay, no? Pangalawa, yung feeding program natin. Yung feeding program, it's all the more na hindi natin dapat tinitipid sa nutritional value yung kailangang pumasok sa katawan ng manok kapag tag-ulan. Kapag tag-ulan kasi, lalo na yung katapusan ng first quarter ng taon, nagsisimula yung paglulugon or molting ng mga manok. No? Kahit anong breed pa ng manok yan. Basta magtatapos ang first quarter ng taon, naglulugon ng mga manok. Minsan umaabot until July, minsan umaabot until August ng kanilang paglulugon. Nagpapalit ng balahibo. Makakatulong sa pagpapabilis ng pagtubo ng kanilang balahibo yung mataas na protein content ng pinapakain natin sa kanila. Kung kaya naman, nabanggit ko nga kanina na it's all the more na wag dapat tipirin ng mga manok kapag panahon ng molting nila, molting season or molting period, panahon ng paglulugon. Ang ipinapakain ko sa mga breeders ko pagtungtong nila ng 5 buwan pasulong ay Integra Pure Blend Layer 1, no? Pwede rin naman ang Integra 4000. Pwede rin naman yung ibang brand, no? Basta siguraduhin lang ninyo na yung nutritional value ay nandoon. Halimbawa, yung protein content on a dry matter basis kailangan nasa 17%. Yung fiber naman nasa 8%, no? Ang requirement ng manok when it comes to fiber ay nasa 11%.
yung mga feeds na nabibili natin, ang sagad ng mga yan ay nasa 8% lang. Yung 3% na kulang, pwede naman ninyong makuha yon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng damo, ng mga forages and legumes, o kaya ng mga corn grits. Ayan. Tapos yung mas mataas, syempre dapat ang phosphorus at calcium content kasi breeder ng mga yan. Yung calcium para sa pagpapatibay ng eggshell, yung phosphorus para doon sa egg yolk niya, no? Hindi lang para tumingkad ang egg yolk niya, kundi para mag-hold, for it to hold together kasi nandun yung similya, di ba? Magpapapisa nga tayo. Hindi lang naman table egg production ang gagawin natin, breeder production, no? Ayun, no? So kailangan na basahin din niyo yung mga tiketa ng feeds, no? Minsan kahit iba-iba ng brand yan, same lang ang kanilang mga nutritional value. Pero hindi ko nire-recommend na pagtripan nyo ang mga manok ninyo na every 2 weeks, every week, every month, iba-ibang brand ang pinapakain nyo sa kanila. Maaari silang magkaroon ng stress kapag iba-iba yung feeds or brand ng feeds na pinapakain ninyo. Kasi kahit pare-parehas pa ng nutritional value yan, minsan yung form ng feeds iba. Yung isang brand, pelletized. Yung isa naman, crumble. Yung isa, mash. Yung isa, iba ang amoy. O, GMP21, iba ang amoy niyan kaysa doon sa Integra 4000. Halimbawa, no? So, kung magbabago kayo ng feeds, make sure you do it gradually. Gaano ka-gradual ang gradual na sinasabi ko? Halimbawa, no, na magta-transition ka from, sabihin na natin, Integra 4000 to GMP 21. Halimbawa lang, ang gagawin mo, sa unang linggo, 75% Integra 4000 pa rin. 25% GMP 21. Sa second week, 50-50 na sila. 50% ng dati, 50% ng bago. Sa third week, 25% ng dati, 75% ng bago. Fourth week, 100% na ng bago. So, dahan-dahan mo siyang i-introduce, no? Para hindi nabibigla ang mga alaga natin. At yung gradual transition sa pagkain na to, hindi applicable to hindi lang sa manok, even for ruminants, sa mga kambing namin, no, mga tupa. Gradual din kung mag-i-introduce kami ng panibagong pagkain sa kanila. Hindi namin totally tatanggalin yung nakasanayan and then ipapalit yung bago, no? Transition, you have to transition properly para hindi na nagkakaroon ng disturbance sa kanilang digestive system. Okay? Ano pa? When it comes to pagtitipid, pwede nyo subukan commercial feeds 50% and then 50% yung corn grits, no? And then observe kung significant ang epekto niya sa inyong mga manok when it comes to egg production. Kasi may mga manok na iba-iba ang kanilang reaction dun sa mga changes, no? Kaya kapag may mga pagbabago sa inyong feeding program, it only makes sense na gawin yung gradual para naantabayanan ninyo ang inyong mga manok relative doon sa nagiging reaction nila. At mag-recording kayo. Huwag na lang yung ibabase sa tansyahan o doon sa nag-i-stick sa memory ninyo, no? Kasi sa amin kasi hindi kasi po pwede yung aasa ka lang sa natatandaan ng memorya mo. Daan-daang manok na pinag-uusapan. Di ba sana kung 10 piraso pa rin hanggang ngayon, no? Madaling ma-memorize yung mga numero pag 10 manok lang ang pinag-uusapan, no? Kapag hundreds na sila, if not thousands, naku, ang hirap umasa na lang sa natatandaan ng memorya, no? Mag-record kayo. So that's for the feeding program, no? Sa vaccination naman natin, naobserbahan ko sa lahat ng mga alagang hayop namin, mapa-poultry or livestock animal yan, nangyayari yung pagkakasipon or pagkakaroon ng sakit kapag magpapalit na ng panahon. Yung from summer to tag-ulan. Kaya ang ginagawa naman namin, monthly na rin ang kanilang maintenance, no? Sa mga kambing, buwan-buwan namin silang binibigyan ng vitamin B complex with iron, no?
kapag medyo binabahing na sila, yun, binibigyan na namin sila ng gamot para doon sa sipon. Okay? Sa mga manok naman, hindi na MWF yung kanilang maintenance, no? Yung pagbibigay ko ng Oriental Herbal Nutrients, 2 kutsara kada litro ng tubig. MWF yon, hindi ko na ginagawang araw-araw kasi I've learned na yung beneficial effects ng OHN ay good for 48 hours. Nagsasayang naman ako kung may epekto pa pala, bibigyan ko pa sila ng panibago. Kaya MWF na lang. No? What else? Doon sa kanilang vaccination, no? Kapag ka day 1, Newcastle disease B1B1 with IB, day 7, infectious bursal disease or gamburo, day 14, Newcastle disease Lasota with IB, day 21, Foulpox, day 28, Coryza. Yan yung 5 klase ng vaccines na ibinibigay ko. Hindi ako pwedeng magbintis lalo na doon sa IBD, Gamburo, at saka yung 2 Newcastle disease, B1B1 at saka Lasota, kasi napakataas ng maternally derived antibodies na pwedeng may dulot ng 3 yon sa kanilang mga sisiw. Sa simpleng explanation, ibig sabihin ng MDA or mataas na progeny effect, no, ay yung naipapamana nila yung protection sa mga anak, mga offsprings nila, sisiw nila. So, kaya mas maganda na bumili nga kayo ng mga breeders sa mga farm katulad ni Alpha Adventure na nagbabakuna talaga whether you like it or not. Kasi ang magbe-benefit nun is yung mga sisiw din eh. No? Kapag bumili kayo sa amin ng mga breeders dahil kompleto sa bakuna ang mga manok namin, breeders namin, yung mga mapapapisa ninyo, may namamana na silang protection. Versus doon sa mga bibili ka ng breeder sa ibang farm na hindi vaccinated or hindi mo, kumbaga, hindi mo madadala sa bangko yung pagiging tiwala mo doon sa sasabihin nilang fully vaccinated po ang mga manok namin. No? Kaya, it's beneficial hindi lang para sa inyo na may-ari ng mga manok, kundi pati na rin sa mga manok ninyo. Yung paniniguro na yung mga mabibili yung mga manok or breeders ay vaccinated. Lalo na nung 3 binanggit ko nga, ano, mataas ang progeny or maternally derived antibodies or MDA na pwedeng may pasa sa mga anak. Okay? What else? Ang pagbabakuna ay isa lang sa mga maraming parte ng biosecurity. Kailangan meron kayong foot bath sa kada partition bago pumasok, may foot bath at saka may nakasabit na alcohol. Yung mga bota ninyo dapat pang farm lang. Yung mga kagamitan tulad ng kartilya, pala, martilyo, lagari, pang farm lang ninyo dapat yun. Huwag ninyong ipahiram sa iba. O hindi sa nagdadamot kayo, kundi para na rin sa mutual protection ninyo, ikaw at nung pahihiraman mo sana. Kasi kung halimbawa walang sakit ang mga manok mo, no? Pinahiraman mo ng mga kagamitan mo sa farm, nagkataon, nag-aalaga din pala ng mga kung ano-anong hayop yung nanghiram sa'yo, pagkahawak niya, it so happens na meron palang sakit na ay mga alaga niya napunta doon sa pala, sa martilyo, etc. May lilipat ngayon sa farm mo yun. In the same way, kung may sakit, mayroong bacteria, may sakit sa farm mo, may papasa mo rin sa kanya yon, no? So kung sinabi ko na huwag kang magpapahiram ng mga gamit mo sa farm sa ibang tao, ganun din, huwag kang manghihiram sa iba, no? Kasi baka mamaya ginamit pala niya yung pala niya para ibaon yung namatay niyang halimbawa alagang hayop dahil sa sakit. Hindi niya sinabi, hindi mo rin naman tinanong. Di na ipasa na naman sa farm mo yung sakit. Okay? Tapos yung pagde-disinfect weekly, no? Weekly kang mag-disinfect. Pwede kang gumamit ng pressurized na water system or yung mano-manong binobomba, no? Na may halagang 700, 500 pesos sa mga poultry supply. Pwede kang bumili ng ganun. 2 kutsara ng Zonrox or Clorox kada litro ng tubig.
No? Yun ang ating parts per million. Huwag bababa sa 2 tablespoons per liter of water para mas maraming klase ng bakterya ang kayang mamatay or kayang patayin nung pang-disinfect natin na yon. Ang i-disinfect mo dapat hindi lang yung iisang kulungan, dapat buong farm mo. Kung ang buong farm mo ay mayroong 7 paddocks or 7 partitions, lahat ng 7 yun dapat ma-disinfectan. Huwag mong gagawing sa linggong ito, isal muna, second week, yung pangalawa, third week, yung katlo, di palipat-lipat lang ang bakterya mo nun. Minsanan mo siya. Okay? Pati bakuran, dapat ma-disinfect mo. No? Sa farm namin, ang hindi lang talaga nadadapuan nung pang-spray namin ay bubungan. Lahat, no? Ultimo yung steel matting ng gate namin, doorknob, susi, tatamaan yan ng disinfectant. No? Yung mga kagamitan sa farm tulad ng mga auto feeders, drinkers, everyday yun na sinasabon, binabrush, yung Scotch Brite, inilulublob sa tubig na merong Clorox. That's a non-negotiable. No? Hindi nakabase sa sipag, sa ganda ng mood, ang pagsunod sa aming biosecurity. Kahit na masama ang gising mo, susundin mo yung biosecurity measures namin. No? Kahit na, ito, disclaimer ha, kahit na gano'n pa ka-stricto ang biosecurity mo, minsan may manok ka pa rin magkakasipon. Ibig bang sabihin nun, hindi na kailangan ng pagkaselan-selan pa ng biosecurity mo. Pwede mo lang i-tone down ang iyong biosecurity measure dahil may pa-biosecurity ka, may nakakasipon pa rin naman pala eh. No? Hindi. That's a wrong way to think about it. No? Imagine, gaano pa kaya kalala ang mga sakit na pwede dumapo sa farm mo kung hindi pa ganun ka-stricto ang iyong biosecurity. Diba? So, prevention is better than cure. So, napag-usapan natin ang housing, ang feeding program, at saka ang ating biosecurity program or vaccination program. No? Yan ang mga tatlong major na bagay na kailangang ihanda. Regardless naman kung papasok ang tag-ulan or ang papasok ay tag-araw. Kailangan yung tatlong yan ay areglado ang mga yan at alam natin yung tamang pamamaraan ng paghahanda sa kanilang pabahay, sa vaccination, at saka sa pagkain ng manok. Okay? So, Sir Jerome De La Cruz Ramales, I hope nakatulong sa iyo ang video na to. At kung sakali mang may follow-up question ka, pwede mong i-comment sa video na to. Sa next time na magre-record ako, tatalakayin ko rin yung sagot dun sa mga follow-up questions mo. Okay, so sa inyo na naghahanap ng mga breeding materials ng Rhode Island Red, Black Australorp, pati pa pong Heritage Chicken, punta lang kayo sa website namin at www.alphaadventure.com and then click nyo yung buy. Nandun na lahat, kalikutin nyo lang. Pagpasok nyo sa alphaadventure.com, kalikutin nyo ang website. Pwede nyo rin akong tawagan sa 0917-162-9758. Ayun lang at maraming salamat sa panonood sa video na to. And this has been JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming.